Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Grabe talaga mga kaibigan, kitang-kita na lalong natataranta ang grupong Duterte matapos mahuli ang puganteng si Zaldico. Kinumpirma ito mismo ng ating Pangulong Marcos. Pero itong mga alipores ni Duterte, abay binabaliktad ang naratibo. Dapat daw ingatan si Zaldico dahil sa wakas mabubuking na daw ang mastermind sa flood control anomalies. Ang ating Pangulong Marcos at si dating Speaker Romualdez, mind conditioning ang galawan mga kaibigan ng mga DDS dahil bad news ito para sa mga Duterte. Ang pagkahuli ni Zaldico, kasama na dyan ang mga senador na kasabwat sa malawakang korupsyon. At pag-uusapan din natin mga kaibigan itong mga DDS fake news peddlers tulad umano ni Eloy Bugris. Mukhang sasabay pa ata ito sa deportation ni Zaldico. Nako, abangan nyo po yan. Yung matinding buwelta ni Senator Ping Lacson, ang ganda po nito. Lalo na yung mga pinapakalat na naman ng mga alipores ni Duterte. Nako mga kaibigan, timbog malala. Oo, pero bagong lahat, paki-like muna ang ating video, paki-share na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Bakit natataranta itong kampo ng mga Duterte na tila ba minamind condition ang publiko kung ano ang gagawin ng ating Pangulong Marcos kay Zaldico? Pakinggan po natin to, saglit lang to. Dalawang bagay ang pwedeng gawin. Ipanatili siya sa Czechoslovakia, sa Prague, habang dinidribble-dribble ang kaso dito sa pagkakasangkot nila Marcos at nila Romualdez. Na habang pinoproseso nila Marcos at nila Romualdez ang pagbabalik kay Zaldico, ay magkakaroon siya ng panibagong pagbubunyag. Hindi po malayong gawin yan nila Marcos at Romualdez na hihilutin muna nila si Zaldico habang mainit-init pa ang issue ngayon dito sa pagkakasangkot ng maraming personalidad, starting off with Marcos and Romualdez. And then, gagawa si Zaldico ng sinumpaang salaysay. Pero that would be inconsistent sa kanyang naunang mga video series revelations dahil tinutumbok niya doon ang sabwatan ni Marcos at ni Romualdez. Ngayon, kung i-exonerate niya o ipapawalang sala niya si Marcos sa kanyang judicial affidavit na gagawin, hindi nakapani-paniwala. Magkakaroon ngayon ng pananaw ang mamamayan that indeed na ariglo nga si Zaldico kapalit ng pwedeng maging state witness siya laban lamang kina Romualdez at sa iilang mga nais mailaglag nila Marcos. Ayan na naman mga kaibigan, classic style ng mga Duterte, deflection mga kaibigan. Unang-una mga kaibigan na walang kwenta yung mga pahayag ni Zaldico sa mga nasabing viral video niya. Walang bilang yon, hindi naman po ito sworn statement o yung sinumpaang salaysay. Kaya nga hindi pinatulan noon yan ni Senator Ping Lacson yung mga pahayag ni Zaldico kasi nga propaganda lang ito. Fake news mga kaibigan. Ang may gusto lang nito at nagpupumilit ay mga kaibigan, walang iba. Kundi si Piluka. Di ba mga kaibigan, naalala ninyo yun? Si Piluka lang naman ang may gusto niyan. Siyempre kasama yung mga DDS senators. Kasi nga, pabor sa kanila yung mga pasabog kuno ni Zaldico na si Pangulong Marcos ang utak sa korupsyon. Siyempre, pabor sa kanila yan para sa kanilang amo. Samantalang mga kaibigan, gobyerno po ni Pangulong Marcos ang nag-utos na i-cancel ang passport ni Zaldico. Kaya nga siya nahuli. Diyan pa lang mga kaibigan, tapos na yung usapan kung ano yung pinagsasabi na naman ng mga alipores ni Duterte. Kaya itong kwentong dilis ni Ka Eric mga kaibigan, walang sustansya. Para lang ito sa mga panatikong DDS. Alam nyo mga kaibigan, kapansin-pansin talaga no? Yung mabilis na pag-ikot ng mga naratibo mula sa kampo ng mga Duterte, ang pinapalabas nila. Gigipitin lang ni Marcos si Zaldico para mag-imbento ng kwento. Pero kung susuriin ng malalim mga kaibigan, itong paglilihis na ito, amoy na natin. Panic mode. Diba? Natataranta na po sila. Bakit mga kaibigan? Dahil si Zaldico ay hindi lang basta testigo yan. Siya po ang resibo ng sistema, maduming sistema ng korupsyon. Hindi kailangan ni Pangulong Marcos na turuan si Zaldico. Bakit mga kaibigan? Bilang dating chairman ng appropriations, itong si Zaldico, arkitekto yan ng bawat pondong pumapasok at lumalabas sa kaban ng bayan. Alam niya kung sino yung mga senador ang may insertion sa flood control anomalies.
Di ba? Sino ba yung mga sangkot dito mga kaibigan? Di ba mga kaalyado ng mga Duterte? What? Oh, kaya naman mga kaibigan, heto matinding plano at sagot ni Senator Lacson sa mga patutsada na naman ng mga Duterte. Talagang magkakaalaman na kung totoo ba yung kwentong maleta, yung script ni Orly Gotesa at mga ex-marinos na pinapakalat ng mga Duterte. Pakinggan po natin to. Moving forward, pag nandito na siya, magkakaroon tayo ng opportunity na maambitahan siya. But of course, with leave of court. Yes. Kasi ang legal custody niya mapupunta sa Sandigan Bayan once na ma-report siya rito sa atin. So magpapaalam tayo sa korte Yun. kung pwede siyang padalawin sa Blue Ribbon Committee hearing. But nasabi ko na, hintayin ko muna ma-sponsor ko yung partial committee report bago ako magsagawa ng para magpatuloy yung pagdinig. Kapag na-sponsor ko na yung partial committee report at maski habang nagdidebate pa kami sa floor, nag-introduce ng amendments bago ma-adapt, pwede ko nang i-resume yung hearings, pwede ko nang pagsabay-sabayin yun. Ipatawag si Saldico, ipatawag yung mga Marines, mga ex-Marines na di umano, pati si Governor Chavit Singson. So pwede yun. O kaya, pwedeng i-calibrate na one after the other. Pero mas maganda, sa tingin ko na magkasabay na sa pagdinig yung mga ex-soldiers na sinasabing nag-deliver ng maleta na 805 billion, saka si Saldico. And kung posible, pati si Orly Gotesa kasi connected yung kanilang connected kay Saldico yung testimonya ng mga ex-soldiers at saka nitong si Saldico para magkaalaman na kung ano talaga yung totoo. Ang gagawin ko sana noon, ang invitation sa kanya, pumunta siya sa isang konsulada o sa isang embahada sa Portugal kung saan nandun siya at doon siya mag-testify. Yun, recognition. Kasi ma-authenticate ng ating embassy ng Pilipinas sa lugar na kinakaroonan niya. Tapos yun din yung tinatawag natin yung apostille. Di ba? Yes. Meron naman tayong kasunduan dyan. Pero hindi nangyari yun. Nag-testify siya sa Facebook. Hindi naman siya bound ng Philippine laws kasi paano siya mapapala ng perjury. So yung pagpapahayag ni Saldico, hindi naman ebidensya yun propaganda yun kasi Facebook. Okay. Ang ebidensya maituturing kapag ito'y ginawa under oath, nakanotaryo. Kaya nga sabi ko, kung halimbawa hindi man siya mag-testify, kung yung kanyang affidavit, nagsagawan siya affidavit, tapos yung under the apostille, Yes. na inonotaryo, pwede yun. Ayun mga kaibigan na malinaw yung dito, sagot ni Senator Ping Lacson. Tama lang yan mga kaibigan, magkaharapan na ang lahat, di ba? Para magkaalaman na din. Oo, hindi yung gagawa ng kwento na ang Pangulo agad ang mastermind. Porket sinabi ni Zaldico, tapos hindi naman yan mga kaibigan, sworn statement, no? O kaya naman yung sinumpaang salaysay. Kaya nga ang tawag dyan mga kaibigan ni Senator Ping Lacson, propaganda at fake news. What? O, di ba? Tulad na lamang mga kaibigan. Ito, update natin mga kaibigan sa mga DDS fake news peddlers. Akala kasi po nila, no? Nagbibiro ang gobyerno na habulin at panagutin sila mga kaibigan. Pakinggan po natin to. Good day, Yusek. I'm Kim. By the way, my question is with the circulating what you call fake news, no? Especially in terms of social media. What possible charges could be filed against those proven to be spreading fake news, especially in terms or particularly in terms of the health of the president himself? In the case of Iloy Bogris, which is a local from Iloilo, now based in Dubai, what will be the process or the steps to be taken by the government against those who've been mentioned by the ombudsman? First of all, she can be liable for damages. Nako. She can be held liable for civil libel. She can be held liable for utterances Nako. of fake news that disrupt public order. So, lahat po ito ay maaari siyang pagbayarin ng danyos, maaari siyang makasuhan ng Ikulong. criminal cases, at maaari siyang ma-issuehan ng warrant of arrest. Is there a chance po, Yusek, na... Hindi lamang po yung sinasabi niyong kababayan niyo dito, hindi lamang po siya, lahat po na nag-spread ng fake news. We're talking about fake news. We are not curtailing anybody's freedom of expression. Hindi po saklaw. At hindi po yun ang pinipigilan natin. Only those spreading fake news. What's the latest po in terms of those mentioned by the ombudsman? What is the steps being taken right now? With regard to the fake news peddlers, Yes po, the 3 vloggers mentioned by the ombudsman, especially including the local vlogger from Iloilo now based in Dubai. since there is already a memorandum of agreement signed by DICT
DOJ and PCO. From our end, the PCO had already filed the endorsement for further investigation of these three vloggers, so that if there will be a case to be filed against them, then they should be held liable for that. What's your warning po or message to those who are spreading fake news in social media against the president or against the government, Yusek? Una-una, kung gumagamit naman po tayo ng ating kaisipan, ang mga fake news spreaders hindi na dapat tutuwin na warningan, alam naman nilang mali ang kanilang ginagawa. Totoo. So, warning, hindi po ito ang nararapat na salita para sa kanila. Hindi na kailangan silang warningan. Alam nila ang ginagawa nila, alam nilang mali ang ginagawa nila, alam nilang naninira lamang sila. So, kung ano man ang kanilang ginagawa, they should face the consequences. Yun lang mga kaibigan. Yan ang sinasabi natin. Oo, seryoso talaga ang gobyerno sa mga katulad ni Iloy Bugris. Oo. Pasensya na nang nakaraan. Ako, burgis ako ng burgis dito no. Bugris pala. Oo. Oo, pero mga kaibigan itong si Bugris, mayabang pa rin mga kaibigan. Oo. Sa kabila ng marami nang sinabi itong gobyerno natin na sasampahan sila ng kaso, 'di ba? O eto mga kaibigan yung sagot niya. Pakinggan po natin 'to. Ang mga tao nga katulad nyo, hindi kayo marunong lumaban, nga laban lang bala nga patas. Ginagamit nyo ang inyong pera, ginagamit ang inyong impluensya. Tapos ang gusto sa mga bilat, siguro, makurog-kurog ka, the DOJ is investigating, ay wala ko yasimo, naglo! Di ako natatakot sa inyo. Sa lahat nga grabyo nga ginawa nyo sa Pilipino, simulat sa full Hindi 1970s. daw siya natatakot. Di kada sisintang hanggang ngayon, putang ina. Ang gusto sa mga bilating nila, palitan yung pangalan nyo, Bin Laden. Kayo opinion ko na mo, you cannot discipline the way I think. Alright. Hindi gani bilating Iloy madisiplina kung ano kayo mag-isip ng mga inadik. Pinapakailaman ko ba ang opinion mo, bilating Iloy, ka nga okay lang sa'yo kung bana mo, siya gabugo. Kagagasi mo pakialamira ka sa kabo, hindi puta ka, hindi mo ko estudyante. Ay nako mga kaibigan nakakahiya. Natutuwa ako minsan dito sa mga iniidolo ng mga panatikong DDS. Katulad ni Iloy Burgis, mga kaibigan, Bugris. Ano ba 'yan? Oo. O kaya si mga kaibigan, itong si Guanzon, 'di ba? O si Buangzon, mga kaibigan, yung mga idol nila, mga kaibigan. Iisa yung mga tono ng bunganga, 'di ba? Nakakabwisit. Oo. Kaya tama lang mga kaibigan yung sinasabi dito ni Attorney Castro na wala nang warning sa mga katulad ni Bugris. Kasuhan agad at panagutin. Kasi naman mga kaibigan, maling-mali ang katwiran at delikado yung ganyang mindset. Tulad nito, ni Burgis, ni Bugris. Diba? Lalo na nasa ibang bansa pala siya, nasa Dubai. Bagamat mga kaibigan ang freedom of speech ay isang mahalagang karapatan, hindi ito absolute o walang limitasyon. Huwag niyong gayahin yung amo nyo na nagmumura, di ba? O kung ano-anong pinagsasabi. Di ba? Hindi sakop ng freedom of speech ang pagpapakalat ng fake news. Di ba? Tandaan po natin, ang tunay na freedom of speech ay proteksyon para sa katotohanan at pagpuna sa gobyerno, constructive criticism, ika nga. Hindi para sa paggawa ng kwento o disinformation para lang iangat ang inyong grupo at ang inyong amo. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share at mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.